paulit-ulit, yun at yun lang. Ang question ko po sa inyo, Kong Mike, define accountability in concrete terms. What exact reforms will Rage push in the next 12 to 24 months? Ulitin ko po yun kasi kailangan bigyan diin po natin to para pumasok sa puso at maging malinaw sa isipan ng mga Pilipinong uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw sa pakikibaka at gusto na nila ng resulta at kasagutan dahil nananagoy na po ang bayan. Kinalulungkot ko po, yung accountability sa panahon ngayon, palagay ko hindi natin maasahan. Wala akong nakikitang gagawin sa accountability. Ang script po ng Panasyo, bago pa magka-hearing, bago pa magkaroon ng pag-uusap sa Korte, sa Ombudsman, sa Blue Ribbon, Komite ng Senado, sa ICI, tapos na. Diba? Ang kanila pong script, ang mastermind, ay si Saldico. Yan po ang mastermind, siya ang ituturo ng lahat. Sa ilalim po niya ay ilang mga kawani ng DPWH. May mga nakulong na sa Mindoro, may nakulong sa Bulacan. Yung kanilang mga bata-bata, o kung yung mga may kaalaman na malaki at kumita, ginawa nilang state witness. Isang ehemplo na lang po, yung kay Senator Bong Revilla, nakakatuwang isipin. Si Yusek Bernardo ang nagturo sa kanya, nagkapot daw ng pera. Ang nagsabing kumimpirma si District Engineer Henry Alcantara. Ang pangatlo ata doon si Bryce. Sabi na hindi daw yung babae, pero ang pagkakalam ko si Bryce Hernandez. Yung apat, yung tatlo, state witness, ang nakulong si Senator Villa. So, ano ba ho ang accountability yung pinaglalaban natin? Alam mo, Ma'am Penny, sa ngayon pala, Tony, kailangan na natin na talagang gawan ng programa ang sinasabi nating accountability. Umabot na sa sukdulan ng ating bansa na pag-upo na ni Inday Sara Duterte o pag-upo ng bagong gobyerno, kailangan mabilis ang pagkilos natin para ayusin kaagad ang mga pagbabago. Ang sabi ni VP Inday Sara Duterte, magtatrabaho ako. Sabi niya, yung mga kasalanan sa akin, yung mga personal, tapos na yan. Pero yung kasalanan nyo sa bayan, iba yun. At hindi ako. Oh, sabi niya, hindi ako yan. Kung sino ang vice president ko, siya ang tutulak para managot sa problemang ito. Ngayon, kailangan natin ayusin talaga ang Kongreso at Senado. Hindi pwede itong ganitong sistema. Kahit sinong presidente ang umupo, walang magagawa. Isipin nyo, bigyan ko kayo ng ehemplo. Ang pondo ng DPWH, 700 billion. Sa infrastructure ho yan, ha? Ang ginawa nila sa ngayon, noong mga nakaraang taon, parametric formula ang tawag. Bago pa gawin yung budget, sasabihin na sa mga congressmen, uy, akin na yung mga project nyo, tigto 2 billion kayo. Pagkatapos, yung matitirang pondo, paghahatian ng liderato ng Kongreso, Senado, paghahatian ng DPWH. Yan na yun, mga flood control na lumabas, kung ano-ano lumabas. Alam nyo, ang paggawa ng isang pondo, kaya nakabata yan sa Kongreso, pero kulang pinanggagalingan yan ang presidente. Kasi nakikita dapat ng eksekutibo, ito ang mga kailangang pangunahing infrastruktura. Pagdating na yun sa distrito niya, sa Kongreso, titignan ng mga congressman. Alam niyo kami nung panahon ni Presidente Ramos, maging nung pagbalik ko, ang sabi ko noon, sige, para huwag ka na makialam sa national budget, baka may nagkaligtaan kami na kailangan ng pondo. Ang pondo namin was 70 million pesos. 30 million, nilalagay sa ospital, nilalagay sa mga pagtulong sa DSWD. Yung 40 million, yung mga infrastrukturang baka hindi nakita ng national. Why? Because the national budget is supposed to set up the national requirement for infrastructure. 6 ang priority programs na nandyan sa national budget under the Official Development Assistance. Andyan po yung Laguna Lake Road Network. Magdudugtong magmula Rizal, pababa ng Ortigas, papunta ng Taguig. Kalye. Nandyan po yung Bataan Cavite Link. Magdidikit ng Cavite, direkta ng
papunta ng Bataan. Nandyan po ang North-South Rail. Direkta, magmula Pampanga, papunta ng Maynila. Nandun din yung South Long Roll. Magmula Maynila, papunta ng Bicol. Yung pala'y Guimaras Road, kasama dyan. Ang pinakamasakit sa akin dyan is the Metro Manila Subway. The Metro Manila Subway should have been finished, or should be finished, in 2028. Tapos na ho yan. That would have been a lasting legacy by this administration under Bongbong Marcos. Conceptually, it started with President Noynoy Aquino. It was firmed up during the time of President Duterte. Initial funding came from the administration of President Duterte and nearly should have been funded by President Marcos. Anong ginawa nila sa pondo? Magmula sa program, binunot nila, inilagay nila sa program. Ang pinalit nila sa program, flood control projects. Ngayon dapat to, para na tayong Japan, para na tayong Hong Kong, para na tayong isa sa mga modernong bansa. Nauna na tayo ng Vietnam, nauna na tayo ng Thailand. Yung delay po na yun, 2032 na natin makikita ang subway. Pangalawa, PhilHealth. Ginawa ni Pangulong GMA, expand the program. LGU, tumulong kayo. Expand it to the indigents, to the senior citizens. Pag upo ni Pinoy, ang sabi ni Pinoy, hindi na. Automatic na tayo sa mga indigents. Sa senior citizens. Pagdating ni Duterte, expand everything. Cover na yan. We will put 90 billion every year. Anong ginawa nila nung panahon ni BBM, ni Bongbong Marcos? Hindi na naglagay ng pera na 90 billion, yung nandun na 60 billion, binunot pa at nilagay sa flood control projects. If you talk of Korea, Japan, Singapore, Thailand, ayan, Doc, napangyan ko si Dr. Lianchon dito. Almost 10 to 20% na lang. In fact, 10% na lang. Kahit anong sakit mo, yun na lang ang ibabayad mo. Thailand, nauna tayo dyan. Ngayon, gano'n na sa Thailand. Ma-hospital ka, nabuntis ka, may cancer ka, 10%. Sa atin, magkano? 60 to 70%. Kaya pag ikaw dito nagkasakit na malubha, mamatay na, nag-isip ka ng kabaho. mamamatay ka na sa hirap o mamamatay ka sa sakit. Imbis na yung pondong yan pinalaki, dinagdagan, pinalawak ang programa, pinaganda, nakita sana natin. So these are the things that we are fighting for and we should continue to fight for. Yes. Yes. Yan po yung accountability na gusto natin sa darating na gobyerno. Pagdating ng DPWH, kailangan dyan may blockchain technology na. Yes po. Pag nag-bidding doon, alam dito, alam kung magkano ng lahat. System integrated. Pagdating po ng customs, ng BIR, kailangan po yan. Kung ano yung mga koleksyon, i-transparent na hindi na pwede yung LOA. O magkano babayaran mo pagkatapos usap tayo. Hindi na kami tayo. Ngayon o, mga negosyante, umiiyak na. Ayaw na magnegosyo. Dapat sir, system integrated, hindi na hawakan ng tao para Tama po. makakawatan. System integrated ng lahat, ayusin natin lahat. And kailangan natin ng isang malakas na Pangulo para dyan. Para i-reforma ang buong sistema. Thank you very much, Kong Mike. Meron pa yan